Isang magandang buhay na naman sa inyong lahat mga ka-TH ano. At kahit pa sa mga hindi treasure hunter dyan, kamusta kayong lahat? Pero syempre, bago ko umpisahan, nais ko muna kayong batiin lahat. Kayong mga nag-subscribe sa akin, mga viewers ko, at pati na rin sa mga OFW sa ibang bansa. Keep safe po tayo palagi. So eto, panibagong upload na naman na video na kung saan ay makikita ninyo ang malaking bato na merong nakaukit. Sa mga binidyohan ko na batong ito ay meron talagang mga ibig sabihin. Kumbaga nagpo-point of view siya para maliwanagan tayo. Pero hindi natin maintindihan kung di natin pag-aralan yung mga meaning ng mga kanji karakter. Meron kasi tayong tinatawag na kanji at romaji at etc. At sa pagkakataong ito ay nag-remap sa area na ito. Ang hirap lang kasi kung walang nagbibideo. May kasama naman ako pero gumawa din siya ng kanyang sariling vlog. Kaya ako lang ang nag-remap. So kung makikita natin dito, merong mga marker. Ayan, nung nakaraang hukay kasi niyan ay yung mga patusok na marka tulad niyan ay nakuha sa sentro. So it means direct dig site, half buried yung ibang bato. So ito, merong dalawang mata, tapos merong nakaukit na baliktad na letter L. Ang meaning niyan ay direct under, or sa katawagan na iba ay tinutukoy na right lower left. Ibig sabihin pang sentro ito. At ayan, hindi lang klaro sa camera, nagsasaad yan ng wood element. So hanapin daw yung east side at yan ang natamaan galing dun sa kabilang mga marker. Kaya direct dig site na yan, kaso lang malakihan at nasa gilid ng Dead Creek. Ang maganda kasi mga buddy ay i-remap natin yung area through scientific evidences, like mga legit talaga na mga marker sa paligid. Kaya mas nadali ko na lang na tumbok na dyan talaga ang dig site. At meron pang anchor lock. Ibig sabihin pwede mong matalian. Yan ang pinaka ibig sabihin ng anchor lock, at i-connecta sa iba pang anchor lock. At nagsasaad din siya ng direct dig site in front kung saan siya naka-posisyon. Kaso lang natumba na ang batong ito. Ang ano kasi dito, nung sinama ko yung mga tiyuhin ko para makita ang mga marker na ito, sabi ko sa kanila, wag nyong galawin kasi babalik ako, iinom lang ako ng tubig. Pero yun, nagulat na lang ako nung bumalik ako. Yung bato ay na binaliktad na nila at napunta na sa creek. Although na-remap naman siya, pero ang dapat kasi gawin kapag baguhan pa lang ay kinakailangan talaga na hindi sirain yung mga marker. Meron tayong makikitang dyan, binalik ko lang sa dati kasi tinanggal yan, nakafix kasi yan, pero tinanggal at binalik ko na lang kasi yan naman ang plastada niya. Yan ay frag marker.
ano lang siya, abstract, pero may itchy. Ayan, itchy. It means one deposit na kailangan tayong mag-compass papuntang south. Depende kasi sa sitwasyon ng frog. At kung ang frog ay nakaupo tulad nito, mag-compass tayo papuntang south kasi nasa south madalas ang load. Kaya tamang-tama pagdating ko dun sa south ay meron siyang naka-fix na post marker or yung parang muhon. As in box talaga. It means direct dig site talaga. Ayan, pinakita ko na lang sa inyo ang mga ukit ng mga heart na nakuha. Nakatusok kasi yan dyan sa lupa. At yan na mismo ang dig site. Natubuan na lang ng mga damo. Ayan o. Naka half buried yan nung nakaraan. So laging tandaan pag gaganyan na kanji karakter ay obviously nagsasaad siya ng direct under. Yan. Marami kasi mga sign na ibig sabihin direct under. Hindi lang nag-iisa mga boss, marami. At ayan naman another deposit. So papuntang west side. So ang item dyan ay nag-triangulate. Ngunit sa mga baguhan pa lang ay malilito tayo kung hindi natin mabasa o maanalisa ng maayos ang mga marker. At tulad niyan, sinira ng mga tiyuhin ko. Buti na lang ay natumbok ko na. At gumamit tayo ng compass. Siyempre yun ang pinaka primary na tools natin para ma-determine ang mga karagdagan pang mga coordinate marker. So nag-triangulate yan ang item dyan dun sa kabilaan, papuntang galing sa frog ay papuntang south may load, at mula sa frog na naman balik sa frog, mag-compass na naman papuntang west. Doon naman ang kabilang dig site nya, kumbaga triangulation method. At hindi ko na lang masukat kung ano ang distansya, pero sa tingin ko ay equal distance. Siguro sa nasa mga 10 metro lang ang layo sa isa't isa. So 10-10-10 method ang ginagamit. So ayan, yung sinasabi kong naka-fix na bato na parang muhon. Naka-fix talaga yan as in. At kinorting box. So direct dig site. At meron din siyang passageway. Doon makikita natin maya maya. At meron ding walling type. Pagka sinasabing walling type, it means hindi ka nalalayo. Yan, ayan yung pader, tapos may parang ayan, pader yan. So sinadya yan na kinating para magmukhang pader. At ibig sabihin yan direct dig site. Ayan. Ayan. Ayan, nilinisan namin. Pagka ganito ng mga masukal na gubat, pagka meron tayong mga marker na ma-encounter, lalong lalo na hindi pa ito nabisita ng mga ibang mga nagte-treasure hunting, may posibilidad pa na meron pa. At talagang meron nga. May itchy naman siya, another itchy na hugis hurt na bato. Kung ano makikita mo sa norte, may itchy doon, mayroon din dyan. So ibig sabihin ay nandyan na ang exact location. Ayan. So dapat talaga tulad niya naka-fix talaga ang mga bato. Liban na lang sa yung halimbawa yung post marker ay medyo maliit pero malaki yan sa ilalim. Kumbaga sinadya talaga yan upang maging palatandaan ng direct dig site. Kaya mas mainam
gamit talaga tayo ng compass. At para ma-sure kung meron tayong dowsing rod, ay gagamit tayo para ma-trace natin ang pinaka tamang location ng pinaglalagyan ng item. Ang tanong naman, gaano ba kalalim? Yun ang kadalasan kasi sa mga taong hindi naniniwala, sasabihin naman sa atin na bakit di nyo hinukay, meron palang item dyan. Although tama nga, merong item, pero di naman ganun kadali na hanapin at hukayin kasi malalim yan mga ka-TH. Nagdepende yan. Pero may mga QD or quick deposit na madali lang at sana makatsamba tayo. Di naman tayo ang nagbaon o mga engineers na nagbaon, kaya sumusunod lang tayo sa pattern, pero ang paghuhukay ay dapat may disiplina para maiwasan ang hukay doon, hukay dito. So maraming salamat sa inyong lahat mga ka-TH, at sana po ay kung baguhan pa lang po kayo sa aking channel, please subscribe naman. Salamat at God bless sa inyong lahat.